may nanggugulat kasi dyan eh. Come na naman po sa panibagong episode. Uy! Kasama ang aking best duo. Iyon ah! Bawal matakot challenge. Ano, paano mo yan? Pre, may nabalitaan ako eh. Ano yun? Putik kasi kayo, 5,000 na yung likes nung video nyo eh. Oo ano nga yung pala, sasaging na yan? Oo nga pala, babayo ka ng puno. What? Kung naalala mo, Kayo? babayo ka ng puno. But anyways, ang tagal ko na naghahanap ng kaduo sa mga kalokohan at si MC po ang nahanap ko, okay? Yun! Sobrang ganda ng dynamics naming tatlo at busy si Chris ngayon kaya kaming dalawa na lang muna, okay? Pag natin mo lang to, i-click nyo yung subscribe button dyan sa baba and pag umabot ng 2K likes to, gagawa daw ng reaction channel si MC. Yun! Tama! Go! Let's go! Tama! Ay, tara na! Tama! Sasabayan ko kayo. Simulan na Ano ba natin. dyan na natin ngayon? Ba't parang ano? Iba yata yung papanoodin natin. Horror horror, hindi bastos. Hindi horror, hindi bastos. Horror, okay. Meron kasing... Na pre, baka mamaya, ano katulad na naman sa last video nang nalap yung multo. Dali, papatay natin kayo sa ilaw. Bye, papatay nga ng ilaw lahat. Ay, sige. Yan. Isa pa. Hindi Yan. naman nakakatakot sa akin kahit patayin ko yung ilaw ko. Magandang gabi, bayan. Magandang gabi, mga kaibigan. Okay, so antayin natin si MC. Baka mamaya yung multo nang lalap. Ba't gusto mo nang lalap yung multo? Tawa doon kasi sa kakulap mo. Sabi niya first time niya doon makakita ng multo nang nalap. Ay, boy. Tawa ako ng tawa. Hindi sila tawa. May nag-comment kasi sa akin, Ems, na ito daw si Sir Crips. Nakakatakot daw yung mga video niya, okay? Oy. Trending, multo, pinaandar ang e-bike. What? Natatakot ka sa multo? Wait, ibig sabihin, ito nag-comment sa ito, pwede ka mag-react daw, ganun. Sige, tingnan na natin. Ay, Mr. Crips, baka pagka nag-react ulit ako, ha? I mean, pagka man ako. Sir Crips, alam saan na yung nag-i-e-bike? Doon ako sa nag-i-e-bike na ako curious eh. Kasi, multo ka lang alam mag-i-e-bike ka pa? Ayop na buhay na. Ano to yun? May copyright na to ng mga YouTuber kasi sila sa amin Colby to eh. Hanapin natin yung nag-i-bike. Wala naman yung nag-i-bike. Ito. Pre, para nakapress ata yung screen mo. Kapris ba? So, Yung multo. Ano yung title? Multo, pinaandar ang ano. e-bike. Ito na yung multo nag-i-bike. Pag ito hindi kami natakot ha, ulitin ko lang, the rules is simple. 3 beses kami matakot, out na. Delete unit. Mamba out, okay? Let's get it. Ba't ka naman kasi matatakot? Subscribe na nga natin sa Sir Crips. Isang gabi matapos di man ng misteryosong umandar ang isang e-bike. Tingnan natin. Hello, maski multo, bobo mag-drive ng e-bike. What? Nag-GTA siguro yan. Nag-alam mo siguro yung GTA yan dati. Kaya nababa ng e-bike sa kalsada, ganyan kayo mag-drive eh. Ayun o. Di pa nga ata nakapag-ano yan eh, napag-driving school eh. Ayun o. Nung oras? 11 p.m. 11 o'clock. E-bike ko dumidrip po. Pero kung totoo yan, Ems, creepy yan. Kasi isipin mo paikot-ikot lang. Maniniwala ako na error ng machine yan kung dire-diretso lang yung e-bike tapos mabubunggo. Pero yung ganito, Para ano yun eh, para may remote control. Pero pre na, wait lang, post mo muna. okay. Na-distract ako dyan no, anong kotse yan? Anong sports car yan? Civic ata to eh. Civic ba yan? Mukhang Ganda. Civic eh. Okay, play natin. Ay hindi, 86 ata parang sa akin. Kasi yung hugos eh. Anyways, tara balik tayo sa e-bike. Ano nangyayari yung ganyan? I mean, Ayun na, wala na, namalengke na! pre, naman tayo sa kalsada, pre, nung gagagin. Namalengke na namalengke na yung e-bike! Para Kita sa video ito. Ayun na, magpapalaw. Natawa ako sa nangyayari para kasi gago. Makikita Taram sa ko video palawanag ito ni na Sir ilang Crips. ulit na nagpaikot-ikot ang e-bike. Yun ay kahit wala namang tao na nagmamaneho dito. Pero ang ilan sa mga nakapanood ng video ito ay nagsasabing meron silang nakikitang isang puting imahe Oh, na saan? siyang nagmamaneho ng e-bike. Saan yung puting imahe? Ito muli ang video at Saan puting imahe? ito ng mabuti. Kaya naman tayo, baka may nalalaptap na naman ng multo dyan eh. Asan yung puting tao? Hindi ko alam. Wala naman eh. Pre, just pause mo Totoo muna. lang ay Pause mo wala akong muna. nakikitang puting imahe. Pero kung Wala. meron man kayong nakikita Pre, pause mo muna. May makita ka, gano'n. Boss! Parang kasing ewan yung multo. Ba't gumaganon yung multo eh? Kasi na, di kasi ako natatakot, pre. Di kasi ako natatakot. Sir Crips naman eh, hindi naman nakatakot to Sir Crips Yan eh. sa ibaba ng video ito.
Pero At malaya creepy din kayong Creepy na mag-comment sa umiikot iba. yung e-bike Aming mag-isa. mga opinion. Yun, creepy yun. Creepy shit yun. Hindi nga lang Tiyanak. Ang bidyong ito ay itinag naman sa atin Tito Mars. ng isa sa ating mga viewers, si Ronald P. Aquiles. At wala naman Si Tito Mars. Rainiel Signal. Ayon kay Rainiel ay kuha ang bidyong ito isang gabi matapos nila makarinig ng mga kakaibang tunog na nagmumula sa kakuhuyan na malapit sa kanila. Sinubukan nila itong puntahan para subukang hanapin ang pinagmumula ng mga tunog na Pogo ito. ko, creepy to. May naririnig kaming something na sumisigaw dun sa may Pre, may sumisigaw daw. Eko pa nang tumahol to mga aso. Ito yung narinig lo. Sigaw. Narinig mo yun? Yan. Kaya nga dyan ko Nasaan? narinig. Nasaan? Dyan. Dyan sa may kawayanan. Punta natin. Di ba mamaya kung ano na yun, nakakatakot. Di ba yun do yun? Nakakatakot. Ang lakas ng sigaw, parang baby. Kaya nga yun nga yun nasa isip ko, parang tiyanak. Tiyanak. Ang lakas. Akala ko ibon lang. Si MC marami din tiyanak sa kumot din eh. What? Hindi ka mag-gets. Di ba sa probinsya yan? Oo. Puro damo. Malay natin, mga baboy lang yung nanganganak ko kaya yung mga unggoy na Hindi, ano. bakit baboy? Tunog, tunog ta. Ano ba? Wala Ano, ka, sista narinig pa? ka ba? Wala ko narinig eh. Bigla namang nagsipagtahulan yung mga aso. Pagdating mo sa dulo, keep up pala yung tiyanak, no? Like a power, and take you wonder. May baby dyan na itinapon. Nag-superwoman challenge pa yun sa dulo. Huh? Hala yun! Bata nga. Hala yun! Hala Di ba yun! parang pusa? Narinig mo? Para sa ano, Di ba parang ibon pusa? na ano. Oo. Sumama si ano o si... Di ba parang pusa? Si Bantatay! Si Bantatay! Wala ba namang gulat dito? Nandito na po kami sa may guba. Imasukal dyan, Parang tandaan. unggoy eh. Kinakabahan ako. Nakabahan din ako eh. natin mag-ingay ulit. Wala, natatakot ako. Wala malataan. Mas... Parang piling ko aswang yung aso. Out there. Oh my gosh, nakakatakot. Safe shifter. Aswang or ano. Ako na-record ko yung sigaw. Bubunik-nik. Puta. Nagawang may record na Rainiel ang tiyo man yung mga kakaibang tunog na naririnig nila nung gabing ito. Pero bigo. Baka naman rin ano tunog lang par. Baka naman ano May rin parts. tunog eh. Baka naman merong anak yung kapitbahay nila. Pwede. O kaya kasi- ano, baka may tumatay lang dyan sa to. Sa biir. What? Hindi ka ba seryoso? Kasi galing ako probinsya talaga dati. Oo. Ngayon, marami ako naririnig na ganyan tapos na nakikita namin. Hindi ko alam kung anong ibon yun o ibon ba? Alam ko ibon talaga yan eh. O kaya yung mga unggoy. Yun talaga. Yun yung pagka ano yan tingin ko. Kasi probinsya yan pre oh. Hindi malabo magka-unggoy dyan. Hindi, pero kasi yung tunog kasi, tunog bata. Ako, ang Ay, conclusion ko kasi dyan, ang feeling ko Anong tingin mo? ang conclusion ko dyan, kung sabi nila bata daw yan, baka maaaring sa kapitbahay. May anak na bata. Kasi dito kasi sa amin ni Nalais, may baby yung kapitbahay namin na bago. Pag naiyak, minsan naririnig namin pag nasa kalsada kami. Baka ganun, siguro. Makes sense. So, Kung ano man ang pinagmumula ng mga ito. Hala Pero yun! tunog pusa eh. oh, parang pusa na nag-aaway sa bubong. Ayon kay Rainiel ay para di man na itong isang batang umiiyak. At ito ang unang beses Hindi kasi, na nakarinig ito, sila ang ng bata tunog kasi ito. nasanggol At kapag maging ka umiiyak, kanyang mga tuloy-tuloy yan kasama eh. ay hindi alam Oo. kung ano ang lumilikha ng mga tunog na ito. Pero ayon sa mga comments sa video ito, ay posibleng isa lamang itong huni ng ibon. Oh, Habang di ba, ibon? na baka isa Itong mo naman. Gulat naman ako sa itsura. na baka isa Itong mo naman. Dapat ka dinitsure. na lugar timan madalas may nagtatapo ng mga sanggol. Wala, hanap pa tayo ng video ni Sir Quip. O di ba sabi ko sa'yo, ibon yan eh. Hanap pa tayo Kasi ng video. Galing yan Popular. sa Murong pre. Dahil ang probinsya namin eh, Ito, Murong. 5 multong nakuha na ng camera na magpapatayo
Walang balahibo. Ayun oh. 5 multong nakuha na magpapatay ng balahibo. Sige nga. Tignan natin kung anong tatayo sa akin ha. What? Sige. Uy, gago. Intro pala nakagulat na. Ano ba naman yan, Chip? Uy, gago. So yan, si Mr. Creep yun. Ito, ano to? Teka nga, ano to? Ace, pabukas ka ng ilaw. Bye. Ace! Pabukas ilaw. First time in history ta, medyo nakakakaba yung mga video ah. Hindi pa, isa pa. Yan. Hindi, yung gitna. Yan, okay na. Uy, mo. Nakita mo? Ano yun? Bata? Nakita? Oo. Patingin? Wag. Kinilabutan na naman ako. Sa kanila. Lock mo na. Ay, nakita mo? Siya na yun eh. Ba't ako kinikilabutan? Ba't ikaw tinatawanan mo lang? Ang extreme mo naman. Natatawa kasi ako. Tingnan mo kasi maglakad yung bata na kay ganun. Ay, paano ba dapat maglakad? Di ba? Sa diretso. Ay! Oh, paano ba dapat maglakad? Di kasi parang ano to eh. Parang... Ay, gagi, di nila alam. Sa pagbukas nito ng pinto, wala naman siyang nakitang tao. Ayun o. Ayun ba yun? Pero makala pa rin niya ay meron nga ng sila. Gagi at ka. hindi niya nakita ang batang Okay, natakot ako. Parang nasa apartment nila, no? Takot ako. Okay, 1-0. May nilabutan si King FB. Nakatakot pre. Doon ako medyo na nagulat kasi di nila alam. Ay no. Ba't di niya alam? Sa uli, tinatanong niya sino daw hindi niya daw napansin. Ang video ito naman ay mula kay TikTok user. Tang ina mo, napanood ko to. Kuha ang video ito habang Ano sila yan? ay nagre-relax lang at nagsa-sound trip sa kanilang bahay. Pero nang makita na nila ang video, kinilabutan sila sa kanilang nakita. Shit. Ito na yun. Wala ko nakikita. Di mo nakita? Wala ko nakikita. Ano yun? Sa Isang hagdan. babae na may Ayun o. Gapa! Ayun o. Gapa! Oo, takot ka no. Tinatawanan mo kasi puro ababa. Takot ka no. ang makikita sa may hagdanan. Kala ko At sa ayon kay commitment Asia, ka lang takot eh. Wala naman di yung kasi pre! bata sa kanilang At sige, aminin ko nagulat ako kasi post mo. Ayun o. Ang creepy gagi. Creepy naman talaga. Nagulat ako sa dalidom. Pero kasi nakafocus ako kay ate kaya hindi ko alam. Kasi nakapokus ka kay ate. All one. Legit nagulat ako. Nabigla ako kung sino yung nakasilip sa amin. Nakapokus ka kay ate Pards eh. Mali ka dun eh. Nakapokus ka kay ate. Tingnan ko rin kasi yung pagkain niya eh, brownies. Kasama kaya nila yan? Hindi kasi ito pre hindi naman magbibidyo ang isang tao kung wala silang plano eh. Hindi ba? Nagtitiktok eh. Nakain eh. Nakalive eh. Ano? Sabagay. Pero distract kasi ako doon sa kanan yung kumakain Isang babae na may maputlang muka at itim na buhok. Baka talaga, ang Sir makikita sa Ems. may hagdanan. Hakot. At ayon kay Asia, wala naman di umanong tao o bata sa kanilang itaas. Ayun, umuhabang tao yun. Oh. Kamukha nung nanay ni Yulo. Ang ikatlong video naman ay mula kay Ayan ang TikTok mga gusto ni MC. Patay tayo dyan. Ayan ang mga gusto ni Tito M. Sige. user, Sepok. Ang Hey, video ito ay kuha di umano sa St. Paul University ng Dumaguete Sa school. City. Na Okay. mabilis di umano St. kumalat Paul? at naging usap-usapan sa loob ng eskwelahan. Dahil di umano, merong nahagip sa video na multo. Saan? Nagtitiktok lang eh. Nagtitiktok yung multo. Okay, so alam kong sumakit ang ulo nyo dahil sa effects ng video. Pero makikita sa likuran ng babaeng ito na tila may tao na nakasilip sa kanila sa likod ng pintuan. Parang di naman. Parang nag-glitch lang yung effect. Pare ano yan? May tumatay tapos hindi makaalis kasi nagtitiktok. Ano ba yan ano? Di ba kasi tumatay ka. Gusto mo may narinig ka magtitiktok. So paano ka alis? Siyempre nagtitiktok sila. So kaya nandiyan sa likod na ano. Tingnan mo kasi pintuan yan oh. Tarantado ka talaga, Dok. Pero parang, di ba parang nag-glitch lang?
Baka si ano yan? Parang pixel lang. Baka si Daddy Tiger yan. Kamukha ni Sam Angela to eh. You know that I love you, Sam Sam Angela. Angela, balik ka na. Totoo nga kaya mga nakuhanan sa bidyong ito? Mga patunay nga kaya ito na meron talagang mga multo sa mundo? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinion. Next. Shadow figure. Ito nga, Sir Crips. Steve, so I just wanna. Sige nga. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Walang mag-jumpscare. Oh my god! Oh my god! Walang jumpscare. See, bro, there's nothing on this door. Ang kapal ng pinto niya, Pards, oh. Paano na-attack yun? Hello? Yep. Fuck that. Baka siguro kaya bumukas kasi sa sobrang lapad. Dagi, Pards, oh. Tayo mo may nagsashower, oh. Buto pa yung multo, naliligo. Ooh! Magtataka ka na ba't ang laki ng bilang mo? Yung pala may nahiligong multo, may nakikigamit pala sa inyo. Pero ito pre ang true story din to. Actually yun yung pinaka na kinakatakutan ko din yung shadow figure. Legit nakakita na ako ng mga shadow figure sa bakuran namin. Ikwento natin. Ano yan? Kinilabutan ako guys. Okay, dahil last bawal nakakatakot, nagustuhan nyo na nagkikwento kami ng true to life ghost stories namin. Magkikwento kami ni MC ngayon. Alam kong kikilabutan din sa MC. Game, MC. Sige nga. Ikaw ba muna ako? Hindi, true to life to eh. Nagkwento ko kasi. Tayong dalawa to. So guys, kung naalala nyo or kung alam nyo, meron po kaming show na tinatawag na Kada. Okay? So nung nasa Kada show kami, meron yung second location namin, liblib siya na lugar sa Quezon province. Resort siya na sobrang ganda. Pero wala masyado naka-check-in nung time na yon. So parang kami lang yung naka-check-in, tapos ibang tao, parang sabihin na natin mga 4 na pamilya, 5 pamilya naka-check-in. Tapos kami. Tapos mga katabi namin na parang room, wala nang tao. Okay? So, nung gabi na, nung kada shoot, tapos namin mag-shooting yung Libing Burak. Nakakapagod kasi yun eh. So, naligo kami after. Tapos si Christian, si Christian ba ikaw? Yung nakakita? Christian ata. Si Christian. Si Christian nakakita. Tapos ikaw yung, ba? Ay, ano ba yan? Ano yung nakita nila? Yung double ganger ba? Hindi, may isang member ng kada, tapos may katabing kulay itim. Alam ko si Chris yun eh. Si Chris ata eh. O si Aubrey. Si Aubrey. Aubrey ba? Alam ko si Aubrey. Kasi guys, yung setup nung kada show, okay, parang nareto. Parang may building sa may dulo, tapos nakaupo si Christian, tapos kausap niya yung girlfriend niya. Tapos si Aubrey, nasa may taas, magkakatabi kami. Parang si Chris nasa pinakadulo ng balkonahe. Hindi naman madilim, saktong dilim lang. Nandun siya sa pinakadulo. Legit. At alam ko yan. Si Aubrey nakakita. Ayan. Natatandaan na ni MC. Oo. Kasi ako ang katabi ni Chris noon. Tapos umalis ako, lumapit ako kay Aubrey. Tapos may sinasabi siya sa akin na may nakita daw siya dun sa katabi ni Chris. Sabi ko, katabi ni Chris na parang babae. Di ko na malayan. Oo, yun nagagawin nakakanin eh. Kinilabutan ka. Ako din eh. Saka ramdam nyo naman eh, wala nga nagpaiwal sa inyo nun eh. Wala. Lahat kayo takot eh. Wala. Kasi guys, kasi dapat, di ba kasi oras na yun, di ba? Tapos gabi na, kakain pa tayo dapat, di ba? So, ayun, yun yung nangyari guys. Nung gabi na yun, meron kasi kaming isang kwarto. I mean, 2 kwarto yun. Isa para sa production team, tapos isa para sa kada, which is sa amin. So, yung production team umalis na. So, wala nang natutulog dun sa kabilang kwarto. So, originally, ang plano namin, dun kami matutulog sa pangalawang kwarto para masegregate yung mga umihilik saka hindi umihilik. At dun si Vin Diesel yun nga, ang nangyari nga nun, di ba? Hindi kami natulog sa kabilang kwarto. Kinikilabutan ako kasi si Chris nagse-cellphone, kausap girlfriend niya. Nakaupo siya dun, pre. Nasa dulo siya, legit. Kasi katabi ko talaga siya nun. Nakaupo lang si Christian PH, guys. Tapos, meron siyang katabing babae na... Yan, sinasabi ko. Woo! Naalala ko na naman, kinilibutan ako. Tapos, parang... Legit yun, guys. Legit yun. Si Aubrey pa nakakita. Hindi lumalapit si Aubrey dun kay Chris kasi... Tapos, tinanong kami ni Aubrey, sino yung katabi ni Chris na babae? Ano yung staff ng RR? Sabi namin, ang staff lang ng RR na kasama si Hikaru lang. Paano? Saka nandun na sila sa nauli na sila eh. Wala na dun sa kwarto sino mga kasama ni Chris, diba? Yan lang guys, ang creepy nun na may katabi si Chris na babae. Tapos si Chris, ang sabi niya sa amin, para nga daw ang lamig
lamig nung... At saka ang dami nangyari nung araw na yun, di ba? Yung susi, yung ganito ganyan. Parang may nanggagagi sa atin ng mga na yun. Legit yun, di ba? Yung susi ni Sly. Pangalawang experience namin na nakakatakot nun. Imagine nyo na lang kasi baka tinatamad kami maglagay ng visual sa sa video yung pangalawang nangyari, paalis na dapat kami ng resort. Hindi mahanap ni Sly yung susi niya. Parang hindi kami pinapaalis sa resort. Gets nyo? Parang hindi kami pinapaalis sa resort. Kasi lahat tayo naghanap tayo, di ba? Pumunta pa tayo ng beach. Beach lahat. Wala. Tapos after all, nakita naman dun sa may Pinalala ko. Sige. Yun yung nangyari kay Sly. Yun yung nangyari kay Sly parang hinanap namin for 4 hours. 4 na oras yung susi niya. Alam niyo saan namin nahanap yung susi ni Sly? Sa ilalim ng kama. Paano mapupunta yung susi sa ilalim ng kama? Ito yung pangatlong nakakatakot na storya. Di ba nasa beach tayo? Tanggal tayo lahat ng tsinelas. Ngayon guys, ito yung tsinelas ko. MC? Yung story ng tsinelas ko. Hindi ko alam yan. Ngayon guys, yung tsinelas ko magkakatabi. Tsinelas ni Sly, ni MC, ako, ni Creepy. Magkakatabi sa beach. Okay? Tapos, nung pabalik na kami sa room dahil tapos namin mag-shooting sa beach nung Libing Burak, hinahanap ko yung tsinelas ko. Nawawala yung tsinelas ko. Okay? O, di ba? Ang dami nangyayari. Yun. Ito pa yung pinaka-creepy. Isipin nyo, si Master Zerk na to si Zerk na. Kinilabutan, nagkatinginan na lang kaming 4. Si Masta, ako, Street pat si Karu. Hinanap namin sa beach gabing-gabi mga 10 or 11 ng gabi. Tapos pre, paikot-ikot kami nung umaga. Di namin mahanap yung tsinelas. Nung hinanap namin ng 11, alam mo saan nakalabag? Saan? Di ko alam yan. Sa likod ni Master Zerk. Hinanap namin yung buong beach. Bakit lumabas yung tsinelas ko sa likod namin tapos nakaayos? Di ba usually pag nasa beach tayo, ang ayos ng tsinelas natin, balik ko, nakataob. Kasi binabato na lang natin. Alam mo paano ko nakita yung tsinelas ko? Naka-organized? Naka-organized. Lagi niya guys, nakatabi. Magkatabi talaga. Hindi ko alam yan, gagi. Creepy shit talaga guys. Tapos ito pa yung pinakamalala. Nung last day ng prod team, kumain kami sa bahay nila Aubrey. Yung kotse namin, which is kotse ng kada van, pupunta na sa bahay nila Aubrey. Ngayon, nung paalis na yung prod, dahil uuwi na nga yung prod team, yung mga cameraman namin, nabalahaw yung van. Yung hindi makalis yung van, di ba na-stuck yung van sa lupa? Ay, oo, legit. Yung hindi, L300 yun. Yung L300. Isipin nyo guys napasok namin yung kotse doon, hindi naman umulan. Bakit hindi makaalis? Yung gulong na inangat pa. Butik, diba? Inangat pa yung gulong guys. So, yun lang. Ilan yung humila doon? Ilang sasakyan yung humila doon? Grabe. Ilan guys, sobrang creepy nung experience namin nung unang kada shoot namin. Tapos natalisod pa ako dong hayop na yun sa may kanal. Creepy nga. Nalala mo yun? Ang creepy nga nung XP natin nun sa Parang kaya ako nagpapalik sa Quezon hayop na yun. Yung first location natin, yung Truth Order, okay naman. Pero yung second location natin na talaga yung sobrang ganda. Marami nangyari. Ang dami nangyari dun sa second na lugar. Kinabahan na naman ako. Siguro nabalahaw sa amin yung mga spirits doon kasi ang ingay namin, di ba? Shooting, nagkakalat kami. Tayo nga lang maingay kasi ata doon tapos na-istorbo natin siguro sila, no? Ayun, pasintabi lang po, tabi-tabi po. Ngayon lang po kami napagtabi-tabi po. Labutan ako. Oh damn! Patay na ba yun? Sige, tapusin na natin to. Ito na lang. Tapusin na lang natin tong si Shadowman. Tapos tigil na natin to. Kinikilabatutan na naman tayo. May nanggugulat kasi dyan Holy shit! Mayroon putak na. Pumatis dyan. Ayoko ka ng ganyan. So that's it for today's episode mga kaibigan. Ayoko ka ng ganyan. Ako kanina, matawa-tawa ako pero yung mga ganyan, takot talaga ako sa anino. Tama nga yung nag-comment sa akin. Nakakatakot si Sir Crips. Mas gusto ko lang siya kaysa kay Pipoy Tandok, okay? Tigil na natin to. Masyado na kayo nabusog. Gusto ko si Pipoy Tandok kasi may gumagano. Guys, agad dito na lang. Tatapusin na lang muna namin yung video, okay? Dahil masyado na maraming nakwento. And pag umabot, sabi ko nga sa iyo, pag umabot ng 2K likes to, gagawa si MC ng reaction channel. Tapos itutuloy namin yung reaction video dito sa multo na to. Doon din niya i-upload yung video na bumayo siya ng saging. Uy, wala akong sinabing ganyan. Wala akong sinabing ganyan. Ano kasi diba sabi mo mag-guest tayo sa Nanik? Oo nga, abangan nyo, mag-guest kami ni MC sa Nanik, malapit na. So paalam boys, ingat kita kids. Peace, subscribe to me, subscribe to MC, and subscribe sa mag-edit kay Ace dahil matatakot yan habang nag-edit. Paalam, Ace, wait lang, Ace, ilagay mo ng cut sa dulo kunwari ng gutos. Sige, papalagay natin yan boys. Salamat, Patsalabs.